Magandang araw po mga kaibigan at sa mga kapatid na makakapakinig ng pag-aaral na ito. Ang paksang ating tatalakayin ay mayroong kinalaman sa isang aral na ang tawag ay immortality of the soul. Samahan po ninyo ako sa maikling pag-aaral na ito at simulan po natin sa maikling panalangin. Mahal namin na Diyos, ang langit at lupa, may akda ng aming buhay. Sa araw na ito, pag-aaralan namin ang paksang may kinalaman sa immortality of the soul. At kayo po ang aming hinihiling na siyang gumabay sa pag-aaral na ito. Pagpalain po ninyo bawat isang makakapakinig at ang liwanag ng talata na aming babasahin ay makapagbigay sa amin ng kaalaman at sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang karunungan ay aming makamtan. Tulungan kami, O Diyos, na ito ay aming makita sa pamamagitan ng aming pakikinig sa pag-aaral. Ito ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Katulad po ng aking nabanggit, ang pag-aaral po natin ay merong kinalaman sa paksang immortality of the soul. Okay? Ang tema, does the parable of the rich man and Lazarus teach immortality of the soul? Luke 16:22 and 23. Sabi po ng talata, now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also did and was buried. In Hades he lifted up his eye, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. So makikita natin sa talatang ito, just take note, no? Angels to Abraham's bosom. Rich man was buried, was in Hades, lifted up his eye, being in torment, and saw Abraham far away. Tandaan po natin mabuti yung lahat ng mga words na binanggit niya. Angel, rich man, Lazarus, torment, eye, Hades, buried. Yan pong mga salita niya. Sapagkat makikita natin sa mga talata na yan na andoon na yung kasagutan sa ating gustong malaman. This parable is frequently referred to as one of the biblical proof texts for the immortality of the soul. The poor man is in Abraham's bosom in paradise, and the rich man is suffering in hell while his brothers are still alive on earth. This interpretation seems to be contrary to the general teaching of Scripture that the dead do not know anything. So, doon pa lamang po makikita na natin na may contradiction na kaagad sa binabanggit ni Haring Solomon sa aklat ng mga mangangaral o Ecclesiastes na ang mga patay sang-ayon kay Solomon ay wala nang nalalamang anuman. Ni yung kanilang galit, pagmamahal, ni yung mga bagay na kung sila ay meron pa bang ganti, ay hindi na po nila yun nalalaman. Tanging ang mga buhay ang merong nalalaman. Meaning conscious. The parable of the rich man and Lazarus appears only in Luke 16. It is unique in that it is the only parable of Jesus that tells of events in the afterlife. And it is the only parable that includes a personal name, Lazarus. The majority of Luke 16 deals with the subject of wealth, and this parable has much to say on that topic. Kaya kung papansinin ninyo, no, may pagdidiin doon sa mayaman at saka doon sa buhay ni Lazarus kung ano yung kanilang magkaibang buhay. So the setting of the parable. The first scene of the parable tells of the vastly different positions in life of two men, rich and poor man named Lazarus. The rich man lived sumptuously while Lazarus is covered with sores and longs to be satisfied from the things falling from the rich man's table. Instead, his sores are licked by dogs. So titingnan natin kung ano yung response ni Abraham. At sa buhay ng mayaman kung saan
nung siya ay nasa mundo pa, ibig sabihin ay buhay pa, ay meron siyang isang masaganang pamumuhay. Samantalang itong si Lazarus ay mahirap at umaasa na lamang doon sa mga nahuhulog sa lamesa ng mayamang ito. At siya ay maraming sugat at yung kanyang mga sugat ay dinidilaan ng mga aso. So pagkatapos na sila namatay upon death, the poor man is carried in the bosom of Abraham where he finds repose. Which the rich man is simply buried. However, the scene quickly develops into the rich man in the torments of hellfire, calling on Father Abraham to send Lazarus with at least a drop of water to cool his burning tongue. It is the smallest request for mercy, just the tip of the finger dipped in water to cool the rich man's tongue, not the entire body. Kaya kanina, nais kong pansinin nyo yung salitang dila, no? Daliri, at pagkatapos ay nandun yung hellfire, yung impyerno, makikita natin doon yung paglalarawan ng talata at maliliwanagan tayo kung ating idadalangin mabuti yung karunungan na igawad ng Diyos sa atin tungkol sa paksang ito nating pinag-usap. But Abraham refuses the request on 2 grounds. Yung hinihiling ng mayaman siya ay ikulman lang yung kanyang dila sa pamamagitan ng kaunting tubig, 1 drop. And idot-dot, no? Idot-dot. Ang tawag doon, yung kanyang daliri ay ipatong doon sa dila ng mayamang lalaki. Ano? Na nang sa gayon, ang lalaki ay makadama ng comfort sa kabila ng kanyang pananatili doon sa hell. So titingnan natin yung pagtanggi ni Abraham sa bagay na ito. Meron siyang mga katugunan sa ngayon sa talata. The rich man had good things in his earthly life, while Lazarus had a bad life, and now the roles are reversed, with Lazarus comforted and the rich man tormented. Nagkabaligtad na ngayon. Kung noon, hayahayang buhay ng mayaman, ngayon, si Lazarus naman ang nasa mabuting kalagayan. Secondly, Abraham knows that a great gulf has been fixed between them so that no one can pass from one side to the other. Titingnan natin, parang bagamat merong fix, no? Para yung isa ay hindi makapunta doon, yung isa hindi makapunta dito, ay meron ng fixed na barrier. So, ganun ba talaga? Pero nakakapag-usap sila, no? I don't know how far is the distance yung tinutukoy dito na hell at saka yung kinalalagyan ni Abraham at saka ni Lazarus. The rich man pleads that Lazarus be sent back to warn his brothers. Again, Abraham refuses, making references to the testimony of Moses and the prophets. But the rich man refuses to be out of and states that if someone were to rise from the dead with the message, then surely his brothers would change and avoid the torments of hell. So, binanggit natin kanina sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 na kahit yung pagmamahal, pagka namatay na yung isang tao ay wala na. So ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang tao mayaman doon sa kanyang mga kapatid para hindi rin danasin yung kanyang dinadanas. So, napakaliwanag po ng talata, mga kaibigan, mga kapatid. So, ang talatang ito ay hindi tumutugon doon sa nais ng ilan nating mga kaibigan sa ibang pananampalataya na nagpapakita ng immortality of the soul na katuruan. Abraham responds that if they did not listen to Moses and prophets, neither would they listen if someone will rise from the dead. With these words, the parables come a close. But what does it all mean? Titingnan natin, sinasabi ni Abraham na kung hindi sila makikinig kay Moises at sa mga propeta, kahit bumangon yung isa mula sa mga patay, ay nonsense, walang kabuluhan. At kung titingnan ninyo, maging si Lazarus na binuhay ng Panginoon sa John chapter 11,
Natuwa ba yung mga tao na nakakita na kung saan ay against sa ating Panginoong Hesus? I don't think so. At sangayon sa talata ay humanap sila ng paraan para siya patayin ulit. Kaya po mga kapatid, tama yung sinabi dito sa parable na kahit bumangon yung isa mula sa mga patay, ay nonsense na yun. Kasi hindi nga sila nakinig kay Moses, hindi nga nila kinilala ang ating Panginoong Hesus. So bukod dyan, meron pala tayong ibang mga dahilan bakit hindi tayo naniniwala dyan. So the parable teaches the use of resources. Because this parable is linked in Luke 16 with other teachings on the use of the financial resources, it makes a great deal of sense to see it as dealing with the same issue. When we use this assumption to look at the teaching of the story, many points in the parable become clear. Makikita natin para saan talaga yung parable na yun. Bakit yun binigay ng Panginoon? First, the rich man and Lazarus are at opposite poles in regards to financial resources. The first part of the story illustrates this graphically. So, mayaman, mahirap. Second, in the parable, their roles are reversed in the hereafter, again with opposite poles invoked. Heaven versus hell. So, ganun po, heaven versus hell, rich and poor. The rich man illustrates the teaching of Luke 16:9-13. If you do not use your resources to bless others, you cannot expect to receive the riches and a home in the eternal blessings. Maraming paniniwala kasi, excuse me, sa panahon ni Kristo, na yung mga tao ay kailangan hudyo, kailangan mayaman, kailangan banal. Yan tatlong bagay na yan. Kailangan banal, kailangan mayaman, kailangan hudyo, para ikaw ay magtamo ng kaligtasan. Okay? Naniniwala sila na kapag mayaman ka, God is in favor with you. Pero pag mahirap ka, ay hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Jesus addressed this false theology through this parable, showing that the reward for the rich was opposite of what they expected. Kung sasabihin at paniniwalaan din natin yung bagay na yon, ay magiging unfair din ang gospel, mga kapatid, na parang ang kaligtasan ay para lang sa mayayaman. If you do not use your resources to bless others, you cannot expect to receive the true riches and eternal blessings. So, titingnan natin, napakalaki ng kanilang pagkakaiba ni Lazarus at saka yung hirap. And that is my comment, mga kapatid. Magiging unfair ang gospel kung ang kaligtasan ay para lamang sa mayayaman. At hindi lang yan, maging ang mga alagad, at yung mga pinili ng Panginoon sa Old Testament, ay nagpapakilala sila na they are the least. They were the least. So, ngayon, ang tanong doon sa kaluluwa, death and the question of the soul. Does the parable teach that the dead are conscious and receive their eternal reward upon death? Pag ba namatay ay punta na agad sa langit, punta na agad sa impyerno, pagka masama, yung sabi pa ng iba, punta sa purgatorio. Tingnan po natin. Alam natin ang mga nag-aaral ng salita ng Panginoon sa Biblia, si Kristo ay nagsasabi na ang pagtulog o na ang kamatayan ay kagaya ng pagtulog na kung saan ay gigisingin ang mga tao. At binanggit yan sa napakaraming mga talata. Sa Matthew 9:24, tungkol sa isang babae na namatay. Ano pat nagtawanan yung mga tao na sinabi ni Kristo na bakit kayo nagiiyakan? Hindi siya patay kundi natutulog. So, sa John 11 ay ganoon din yung pagkasabi niya tungkol kay Lazaro. And sa Acts 7:60, ito yung karanasan ni Stephen kung saan ay pagkatapos niyang manalangin sa Panginoon, siya ay natulog. Okay? Sa 13:36 ay may mga record din tayong mababasa. 1 Corinthians 11:30, 15:6, 18 and 20 na kung saan ay diyan ang ating Panginoon ay nag-appear sa mga tao at pagkatapos ay merong mga iba na kung saan ay nangatulog na, And doon sa chapter 51:1 and 1 Thessalonians 4:13-15, 2 Peter 3:4
Yang mga bagay na yan, mga talatang po yan, ay nagpapakita kung paano ini-illustrate ng Panginoon yung yung kamatayan, bilang inihahalin tulad sa pagtulog. This teaching of death as a sleep appears not only in the other Gospels and the writings of Peter and Paul, but also in Luke 8:52. So, number 2, according to the parable, the rich man after he died had eyes and a tongue. So, that is very real bodily parts. Kaya nga po, sabi ng iba, naniniwala sa immortality of the soul, na yung soul daw ay yung spiritong humihiwalay, ay ito po mga kapatid ay meron siyang mata at meron siyang tenga. Ngayon, ang spirit ba na ibinigay o yung hininga ba ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay may mata at may dila, mga kapatid. So, ang binabanggit sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7, babalik yung ating hininga doon sa nagbigay. Okay? Yung spirito. And titingnan natin na yung ating katawan ay mananatili sa lupa. So yung ating katawan na may mata, may lahat ng bahagi ng katawan ay nandoon. At papansinin ninyo, sinabihan ng mayaman si Lazarus, dip the tip of his finger in water. May daliri. This corporeal state is contrary to the concept of immortal souls leaving the body at death. So mga kapatid, paano pa niya yun magagawa? Kung yung kanyang kamay ay nandun na sa libingan, no? At yung kanyang mata ay nakapikit na dun sa libingan at lahat ng kanyang bahagi ng katawan ay hindi na makagagalaw pa. So, malaking katanungan po yan kapag ating ipinilit yung immortality of the souls na iniiwanan yung katawan pagkatapos ay sasabihin natin ay conscious pa yan. They are able to see us who are living on this present time, at this present time. If this is a literal account of the afterlife, then heaven and hell are near enough for a conversation to be held between the inhabitants of heaven and hell. Not a very desirable situation for either party. So pwede ka lang din palang makasilip na yung kapitbahay mo nandun sa impyerno. Yun ang mga nasa impyerno ay parang hindi maganda yun, ano? Kapag ka ikaw ay nasa langit, parang nandun ka sa kinalalagyan ni Abraham, ay parang iniinggit mo yung mga nasa impyerno, no? Yung mga nasa impyerno ay mamamatay hindi sa init, kundi sa sama ng loob. Kasi mabuti pa sila nandun, maganda ang kalagayan. Ikaw nandito, ay sinusunog ka, ay parang hindi po magandang makita yung ganong sitwasyon na parang nag-iinggitan at the same time ay pinapatay mo yung isa sa sama ng loob na isa nasa impyerno, ikaw nandito, magandang kalagayan mo, ay hindi po talaga sa accurate na maging senaryo kung inyong i-imagine, ano? Yung katabi mo, yung kapitbahay mo dyan ay kumusta ka na dyan, gaganunin mo, hindi naman po pwedeng ganun, ano? So, ano pa? To use this parable to prove that men receive the rewards at death would mean that Christ contradicted himself when he said in another place that the righteous and wicked receive the reward at the second coming. Matthew 16:27, 25:31-46, and Luke 11:31-32. Na kung saan, babasahin natin dyan, ano? Ang sabi ng Panginoon sa 27, ay pagdating ng Panginoon ay mayroong mga kaluluwa. May mga tao na kung saan nagtapat sa Panginoon ay sasalubong sa Kanya. Tingnan po ninyo yung talata 16:27 ng Matthew. Ang sabi po dyan, for the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. And then he will repay each person to what
He has done. No? Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Wala na siyang bibigyan ng reward. Pagka nandun na pala kagad eh. No? Hindi pa nga dumating yung second coming ng Panginoon, may reward na kagad yung mga namatay. May reward na kagad yung nagtagumpay. Hindi po ganun, mga kaibigan. Kaya po maganda na makita natin yung talagang sinasabi ng talata, yung konteksto, yung nilalaman, nang sa gayon maunawaan po natin ang tunay na kahulugan. The Old Testament writers are very emphatic in stating that the dead, righteous and wicked alike, lie silent and unconscious in the grave until the resurrection day. So makikita niyo sa John 14:12, Psalm 115:17, Ecclesiastes 9, 5, 6, and 10. Lahat po yan ay nagsasabi na kapag ang isang tao ay namatay, hindi na makapagpupuri pa, mananatili sa kung saan siya naroon, yung kanyang damdamin ay wala na, at napakalayo na yan ay gigibain ng ating Panginoong Hesus sa bagong tipan at sasabihin na parang yung mga bagay na yan ay invalid na. Alam nyo, naniniwala tayo sa tota escritura, yung kabuuan. At ang Panginoon, siya man ay hindi aalis ng otoridad ng kapangyarihan ng Old Testament man pa ito'y kanyang binabanggit sa kanyang mga pagtuturo. Sa kahulihan po ng ating pag-aaral, at sana ay nakatulong ito sa atin, these lines of evidence point toward the idea that in the parable of the rich man and Lazarus, Jesus simply uses a popular story about life after death as graphic way of illustrating the truth that the gospel makes a claim upon our lives and even our resources. Sabi ng isang historian, si Josephus, dun sa kanyang Discourse of the Greek concerning Hades, describes heaven and hell in very similar terms to the parable in Luke 16. So we disregard, mga kaibigan, the needs of others around us at the peril of our eternal salvation. Hindi po tayo naniniwala na tayo ay maliligtas sa tulong ng iba, na kagaya ng iba na nagsasabing nananalangin sila kay ganito, humihingi sila ng tulong, no? Nagsasabi sila na hindi sila sumasamba kay ganito, pero sila ay humihingi ng tulong, mga kapatid. Ang patay po ay wala nang magagawa. Ang patay ay wala nang nalalaman. Ang patay ay nananatiling patay, at kung siya'y matapat sa pagdating ng Panginoon, siya'y kanyang muling bubuhayin. At kung siya naman ay masama, ay meron siyang kalalagyan kung saan ang Panginoon ang naghanda. So it is not that helping them saves us. Di rin po tayo naniniwala, mga kaibigan, na ang palaging pagtulong o pagiging kayamanan ang daan sa kaligtasan. But rather the change of heart the gospel works in us will of necessity show itself in outward deeds of grace and kindness. So nagpapakita po ang pag-aaral nito ngayong araw na tayong lahat ay kailangang mabuhay kagaya ng Panginoong Hesus. Na sumagana ang biyaya sa atin sa kabila na tayo nagkasala at tayo tumanggap sa Kanya, pinatawad niya tayo, masaganang binigay ng Panginoon ang mga pagpapala at ang kayamanan ng langit na kay Kristo ay pinagkaloob sa atin. Kaya po ang pagiging mapagbigay, ang pagiging matulungin ay mga magagandang bagay na kung saan sa buhay ng isang Kristiyano ay magiging mabunga, magiging kapaki-pakinabang at kaluwalhatian sa Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, na mamakita natin ang liwanag sa Lucas Kapitulo 16, 22 at 23 sa araw na ito na pinag-aralan natin ang paksa. Tayo po'y manalangin.
Mahal na Diyos, sa oras na ito, muli po kaming papasalamat sa liwanag na aming tinanggap sa araw na ito. Nawang inyong katwiran ang siyang mamalagi at kayo din ang iyong katwiran ang siyang magtagumpay upang kami ay makalakad ayon sa inyong kalooban. Humihingi kami ng kapatawaran sa anumang pagkukulang at kasalanan. Ito ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya mga kaibigan, hanggang sa muling pag-aaral, muli po nating pag-aaralan ang iba pang mga paksa sa mga susunod po nating recording. Kung may mga tanong, sulat lang po sa comment section. At harinawa sa pag-aaral nito ay kayo nakinabang. Maraming salamat sa iyong panahon, kaibigan, at sa ating mga kapatid. Harinawa ay maging maliwanag sa atin ang parabolang ito ng ating Panginoong Kristo. Magandang araw sa iyo at pagpalain ka.